So yun guys, welcome back dito sa aking GNS3 project. So naalala nyo pa ba to? So medyo nagpahinga tayo rito kasi alam nyo na medyo naumay. So last time yung naipakita ko sa inyo dito is regarding dito sa RODC, di ba? Yung read only domain controller. So yung setup natin nun is nung wala pa tong read only domain controller na to, di ba? Ito yung ating HQ, tapos meron tayong server dito. Yung server na yan, primary domain controller natin yan. So lahat ng services sa kanya nandito, shared folder, tapos active directory nandito. So itong mga PC na to, dito sila re-rely, di ba, sa HQ. Okay, so ngayon nagkaroon tayo ng, syempre may problem yon, parang may downtime yun. Kunwari, paano pag nag-down si Windows server natin, diba? Paano pag nag-down siya, hindi na sila makakonect dito sa server natin. Okay, lalo na halimbawa shared folder, nandito yung shared folder natin sa Windows server. Pag nag-down yan, hindi na ma-access nung mga PC na to, diba? Sa case natin, si production PC yung sinasample natin, diba? Hindi niya na ma-access yung production folder pag nag-down si Windows Server, diba? And then hindi na rin sila makaka-login pag naputol na yung session nila habang buhay pa yung Windows Server na to, kasi may session yan sila eh. Ngayon pag nag-down to, aantayin nilang ma-disconnect yung session na yun. Next login nila, wala na, hindi na sila makakapasok kasi wala na silang domain controller. So ngayon, dun natin pinasok tong itong RODC or read only domain controller. Itong si read only domain controller, meron siyang exact replica netong primary domain controller. Ang pinagkaiba lang nila is ito, read only lang, wala kang changes na magagawa dito. Dito mo gagawin yung changes, tapos i-replicate mo ulit dito. Okay, so ngayon kahit mag-down yung Windows server, ang purpose ni read only domain controller is for authentication, authorization. Kung halimbawa, nag-down si Windows Server, makaka-login pa rin si production PC kasi itong read-only domain controller ang magiging server. Diba? Pati mga group policy, DNS. So, siya ang magiging katuwang na itong primary domain controller natin. Magiging redundant or failover. Tapos, syempre, local authentication na rin. Diba? Hindi na kailangan dumaan ng production PC dito sa Windows Server. Kung buhay itong Windows Server, ang PC na to, dito yan dadaan. Hindi na dito. Basta itong RODC, meron siyang history or history ng password nitong production PC. Makakalagin si production PC, diba? So, yun yung naging purpose ni read-only domain controller dito sa site B natin. Nag-deploy tayo. Okay, sa authentication, sa DNS, sa group policy. Yan. Ngayon, ang isa pa nating problem is syempre, nandito yung shared folder natin. Diba? Eh, paano pag nag-down si Windows Server? Or nag-down tong link na to? Or nag-down tong mga link na to? Halimbawa lang. Hindi na ma-access ni production PC yung kanyang production folder. So talo na tayo ng client natin. Halimbawa, client natin to, nag-rent sa atin ng mga services, iiwanan tayo nito. So paano ba ina-access ni production PC yung yung shared folder niya gamit to, diba? Itong HQ DC1 na yan. So pakita ko sa inyo. So wag nyo na muna pansinin tong so yan, ito yung ina-access ni production PC. Itong shared folder na to. So puntahan natin si production PC. So production PC yan. Tapos login tayo. Okay, and then punta tayo dito sa may ganito niya ina-access, diba? Ganito daw. Yan. So HQ DC1 production. So enter. Ito yung
Ito yung shared files na, or shared folder na nandito sa Windows Server. Okay? Nasa Windows Server yan, kasi tignan nyo. Login tayo. Ayan o. Nasa Windows Server ako, diba? Ito yung production folder. Ayan o, production folder. So, ito yung kanyang network path. HQDC1 production. Ayan yung ginamit nating path para ma-access ni Windows 7 yung folder na production. Ayan na. Na-access. Kaya ang problema, nag-down to. Itong link na to. Or nag-shutdown si nag-shutdown si Windows Server mismo. Puntahan natin si production PC. Pag ni-refresh ko to, maglo-loading na lang yan. Hanggang sa may lumabas dyan na dialog box na parang unable to contact ganyan. So, wait lang natin. Magkaka-error yan eh. Siyempre yan oh, tignan nyo, naglo-loading na. Nung dinown natin, loading na. So, doon pa lang, indication na ng, ang tawag doon, single point of failure. Yan. Itong link na tong tatlo na to, an example lang natin. Pero ito kasi, redundant to, itong link na to. Yung sinasabi kong single point of failure is itong physical server na to mismo. Isa lang siya eh. Walang sasalo sa kanya pag siya mismo ang nag-shutdown. So, ayan o. A specified network name is no longer available. Kasi hindi niya na ito ma-access, hindi niya na ma-contact to. So, yun ang problema natin ngayon. Single point of failure. Ngayon, gumawa tayo ng fix dito sa problem na to. Yun yung tinatawag na DFS or Distributed File System Replication. Yan. Ayan na yung mangyayari. Ayan ang mangyayari. Ito yung ginawa nating fix para sa problem natin na to. Guys, yung ginawa kong fix dun sa single point of failure natin is itong DFS or Distributed File System Replication. So, ganito yan, pakita ko na lang sa inyo. So, before, dito yung server natin, di ba? Yung shared folder natin. Originally, ito yan. Ito, yung ina-access ni production PC natin. Di ba? So, pag nag-down, wala na. Hindi na niya ma-access. So, nag-add ako ng panibagong server dito sa site B. And then, gumawa ako ng bagong shared folder. Gumawa rin ako ng shared folder na production. So, shinare ko din siya. Sharing. Yan. Tapos, ang nandyan sa permission niya, syempre, yung, yung nasa site B na mga user. And then, after kong configure yun, after kong ma-set up yun, sa file server dito sa site B, nag-configure ako dito sa Windows Server ng tinatawag natin na DFS or Distributed File System. So, dito, gumagawa tayo ng namespace. So, namespace, ibig sabihin, logical folder or logical path or container. Ayan o, makikita nyo. Ito yung ating domain. Ito yung ating namespace. Ito tinatawag. And then, sa loob niyan, meron tayong production folder. Ito yung DFS folder. Pag click ko itong production na folder na to, sa loob niya, may dalawang folder, which is ito yung ginawa nating shared folder sa HQ, ito HQ, tapos sa site, sa site B, makita nyo, ito yan production, and then properties, ito yan siya, and then, ito namang site B, file site B production. Sharing yan. Ito yan, file site B production. Okay? So, nandito sila. So, ang tawag dito sa kanila is target folder. Okay? Target folder yan. And then, siyempre, may magtatanong, yung shared folder dito sa Windows Server, yung laman niya, paano mapupunta dito sa production? Or dito sa site B. Yung content ng file server dito,
yung shared folder dito sa Windows Server, sa HQ, paano mapupunta rito sa ano? Paano magkakaroon dito sa site B na file server? Mangyayari yon dahil replicated sila. Ayun, meron silang data replication between sa kanila. Okay? So, ang topology ko rito is tinatawag na mesh. Re-replicate dito. And then, from file server sa site B, magre-replicate. Parang back and forth sila. Ganyan ang replication nila. Okay? So, replicated sila. Kaya, same na same sila ng content ng shared folder. So, ito, yung folder na to, at ito, same sila ng content. Okay? So, pagka dito sa site B, dito, pag may changes na ginawa dito sa shared folder dito, or may ginawang changes, may nag-add ng files, may nag-delete, mag-take effect din yan dito. Okay, so pag may ginawa din dito, mag-take effect din yan dito. Okay, so ngayon, balik tayo dun sa namespace. So itong namespace na to, ano siya, para siyang container, ganito. Diba, yung HQ, yan, basta yung ganyan, HQ. Ito siya, container yan. Sa loob niyan, ito, yung dito, itong shared folder na nasa HQ at nasa site B, diba? Yan. So ngayon, ito na lang tatandaan ng mga user. Yan. Ito na lang tatandaan nila. Wait lang, ayusin natin. Ito na lang ang tatandaan nila na path. So, hindi na nila kailangan tandaan yung iba't ibang klase ng server. Name ng server. Ito na lang tatandaan nila kasi yung user dito, pag umaccess sa shared folder or inaccess niya tong path na to, ito, yung DFS, yung DFS na to, or siya ang mag-a-assign sa user na to kung saan siya ko-connect. Kung dito ba sa production, kung dito ba sa files sa site B or sa HQ. Diba? Syempre, yung file server natin nandito sa site B. Tapos yung user natin na production PC nasa site B din. So, alam nga namang dito natin siya pupuntahin. Babiyahe pa yung traffic niya. Mabagal. So, ang gagawin, dito na siya papupuntahin ni DFS natin, yung kinonfigure natin na DFS. Okay? So, mas mabilis, mas malapit. Mas madali yung access niya sa shared folder. So, paano mangyayari yun? Dahil may kinonfigure ako dito, sa site B, kinonfigure ko to na first target priority, first among all targets. So, ibig sabihin, itong server na to, ang unang-unang pupuntahan, unang-unang makikita na itong production PC na to. Okay? And then, sa server, dito naman sa HQ, ito naman yung last. Kasi yung HQ natin is malayo na to eh. So, dapat, pag hindi to available, dito siya lilipat. Okay? And then, pagka nag-okay na to, itong file server, mag-fail back siya dito. Okay? So, redundant yung file server natin. Yung DFS na to, pwede niyang i-replicate sa iba't ibang server yung mga files. Kunwari, diba, nandito yung files. Replicated dito, pwede ring replicated dito. Tapos, ito na lang yung a-accessin nila. Itong path na lang na to. Okay, so kung yung mga shared folder nila malipat sa ibang server, ito pa rin yung nila. Ito pa rin yung i-access nila. Okay, hindi na magbabago. Kasi hindi gaya nitong yung una, pag, di ba, HQ DC1, production. Pag itong production folder nalipat sa, halimbawa, HQ DC2, mapapalitan din to, magiging rin to, HQ DC2. Diba? So, laging ganun. So, ito, meron lang tayong container. Sa loob niyan, nandun yung
shared folder dito sa HQ at site B. Ngayon, yung pinakamalapit na server, doon na-access yung production PC. Okay? So, meron pang isang way kung bakit mas pinipili ng DFS na itong PC dito kumonek sa malapit na server. Dahil dito yan sa kinonfigure natin na Active Directory Sites and Services. So dito, gumawa ako ng subnet. So 192.168.99.0. Ang network nitong 99, itong server tsaka RODC 99, di ba? So ito 99. Ito namang client, itong namang production PC, ang network niya is 30.0, di ba? 30. So may ginawa rin ako ditong 30. Ito, dalawa sila. So, itong 30 at 99, naka-member yan dito sa site B. Ayan o. Member sila ng site B. 99, member ng site B rin. Diba? Same silang nasa isang site. So, sa site B, site B, may servers yan. Nandito yung RODC natin. Nandito rin yung file server. So, file site B. So, ibig sabihin, nasa isang site sila. Pag itong PC na to kukonek sa access dito sa file server, ito ang pipiliin kasi ito yung pinakamalapit na server na available, diba? Kumbaga nakita niyo yung logic nung Active Directory Sites and Services. Ito parang ginroup natin yung mga devices na to. Diba site B? So, kung pare-pareha sila member ng site B, bakit ka pa pupunta dito sa HQ? Nandito ka na sa site B. Kung saan, nandito na rin yung mga services na meron yung HQ. So, ganun katindi itong Active Directory Sites and Services. Tsaka itong DFS, sabihin natin nag-decide kung saang pinakamalapit na server na available to connect itong production PC na to. Kumbaga, may referral yung tinatawag na referral. Okay? So, ganito ang mangyayari niyan. Pag-access na itong production PC dito sa path na to, makikita niya yung shared folder dito, di ba? Na nandito sa HQ. Tapos nandito sa site B. Nandito sa site B. Ngayon, siyempre, ang naka-program or naka-configure sa atin, itong site B, ito yung first target. So, i-refer siya dito ng DFS. I-refer siya dito sa target na to, which is ito, file site B production. Sa file site B production, ito yan. Ayun o, wait na. File site B production. Di ba? Di ba? Ang galing. I-refer siya dito kasi ito yung pinakamalapit. Open. Pagka hindi ito available, as di ba, i-access ng i-access ni production PC to. Hindi available to so hindi niya na to ma-access yung sa site B. Dito na siya i-refer. Dito. So HQ DC1 production. HQ DC1 production. So dito na siya pupunta. So maliwanag ba yung explanation ko? Parang parang gulo no? Pero ito papakita ko na lang din sa inyo. So let's go. Punta tayo ng Windows 7. Windows 7. Login tayo. Okay, so makikita nyo, nakamap na yung folder dito. Ayan o. Tag dito, ito yan. Ayan yung ating shared folder. May test. Pwede tayo dito magdagdag ng panibagong folder. So, pwede tayo mag-new folder. DFS testing. So, nakapag-add tayo, di ba? Ito yung shared folder natin, DFS test. Nakapag-add tayo ng folder na DFS testing. Okay, so ngayon, tignan natin kung saan siya nakakonect. So, open pa lahat to. Open pala, wala pang naka-down dyan. So, properties. So, DFS. So, makikita nyo, dito siya nakakonect file site B production. Diba? Active, yes. Dito siya nakakonect file site B. Kasi, ito yung pinakamalapit na server na available. And then, try naman natin i-down to. Kunwari, nagloko yung server na to. I-suspend natin yung link. So, punta natin si Windows 7, refresh natin. So, makita nyo,
nawala yung ano niya, yung tawag dito, yung parang bar niya rito. Tapos nag-loading, ayun oh, nag-loading. Wait lang natin. Kasi ang nangyayari diyan, itong session between dito at saka dito, inaantay pa ni production PC na mag-disconnect sila yung session. Nire-resolve pa nitong production PC yung HQ, itong HQ.lab na to. And then syempre, yung ano, yung gamit ko kasi dito, GNS3, syempre asahan nyo na yung may kabagalan talaga to pagdating sa mga ganyan. Pero sa real world, hindi yan ganyan. Siguro mga ano to dito, 15 to 30 seconds na yung pinakamatagal na waiting ko dito. Pagka dinown ko tong server na to, dito siya kukunik sa Windows server na to. Okay, so 15 to 30 seconds, hindi na rin masama. Pasok pa rin yan sa ano, sa standard. Standard ba tawag yun? Basta yun, hindi siya masama, hindi pa siya masama. Okay, unless sumabot ng mga 1 minute to 2 minutes yan. So, nakita nyo? Nag-refresh na, di ba? So, makikita natin dito yung DFS testing natin na ginawa natin kanina. Paggawa tayo ng folder, shortcut. Ay, huwag na shortcut. O, yan na. Ay. Ulit. Gawa tayo ng text. Test. O, di ba? Nakakapag-save tayo. Okay? And then, siguro mga 15 to 30 seconds natin inantay bago mag-reconnect. Ngayon, check natin kung saan siya nakakonect. Ito tayo magkakaalaman. O, di ba? Kanina, file, site B, production, no. Active, no na. Ngayon, HQ, DC1, yes. Active na. Dito na siya nakakonect. Hindi na rito. Kasi wala na siyang kukonectan dito. Ha? So, ibalik natin to. Resume. So, yung pag-reconnect nito, syempre, mabilis lang kasi local lang yan eh. Nandito lang siya eh. Hindi na siya dumaan ng VPN, hindi na siya dumaan ng wide area network. So, i-check natin ulit. So, pag check natin yung DFS, yung properties, nasa production pa rin yan kasi yung session nandyan pa. Ngayon, kailangan natin clear history. Diba? Naka-yes. Yung product sa HQ, naka-yes. Clear history. Pasok lang natin yung administrator. Okay. And then, properties, DFS. Bumalik na siya sa file, site B, production. Which is dito. So, yun guys ang advantage nitong DFS na to, distributed file system, kaysa dito sa normal na pag-shared folder natin. Okay, kasi dito sa shared folder na to, single point of failure lang. Ito, single point of failure, and then pag nagbago yung server, magbabago rin tong link na to, itong path na to. Yun. So, itong DFS naman, distributed file system, gumagawa lang tayo ng logical path or container na path para ito na lang yung tatandaan ng mga user. Tapos naka-base itong DFS sa referral, diba? Referral yan kung saan a-access yung user or yung client PC, kung sa pinakamalapit ba na server or sa ibang server. Okay? So, ang ginawa natin is tinutok natin dito sa local kasi site P, nasa isang site lang sila. So, ibig sabihin, yung production PC locally, ma-access dito. And then, syempre, itong DFS na to, nagpo-provide siya ng replication. So, replicated yung files dito, tsaka dito. So, kahit mawala to, yung files nandito pa rin. Okay? So, any changes na gawin dito, applicable dito. Any changes na mangyari dito, mangyari din dito kasi nga naka-full mesh yung topology ko rito. And then siyempre redundant, pag nag-down nga to, meron pa, or pag nag-down to, meron pa, redundant siya. And then yun lang. So yung disadvantage niya, siyempre yung replication dito tsaka dito, dadaan dito yung sa wide area network natin eh. So kakain ng bandwidth yan. Lalo na pag malaki na yung mga files, kakain ng bandwidth yan. Okay? So ngayon, ang kailangan natin gawin dito, i-schedule natin yung i-schedule natin yung replication nila. So halimbawa, yung replication nila,
sinep natin ng 12 midnight, yung asing walang mga tao, walang mga nag-work para hindi ma-interrupt yung connection ng mga ng mga client natin. Kailangan naka-schedule yung replication nila. And then ano ba? Yun. Pagka naka-schedule yung naka-schedule ko lang, naka-schedule dito ng 12. Naka-schedule yung replication nila. So, halimbawa, may in-access to ng production PC. Nagdagdag dito ng folder. Nag-add ng ganito, nag-add ng ganyan. Hindi agad magre-replicate yan dito sa HQ. Pagpatak pa ng 12. Pagpatak pa ng 12, kung ano yung ginawa mo rito, saka lang magre-replicate dito. Kasi yun yung schedule. So, kung gusto niyo siyang i-manual na i-replicate, kailangan sure, or kung gusto niyo lagi siya nagre-replicate, kailangan meron talagang dedicated connection. Yan, dito sa ating wide area network, dapat merong dedicated na high-speed connection talaga. Okay, so yun lang guys, ang gusto kong ipakita. Maraming salamat.